Buti, patuloy nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Praise God. Ito po ay ginagamit mo namin, Panginoon. Hallelujah. Para tanggapin yung mga biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga kamay na patuloy na nagbibigay sa iyong gawain. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo silang pagpalain ang bawat trabaho, mga trabaho nila, Panginoon. Hallelujah. O mga negosyo nila, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo ang bawat kamay. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan mo, Isus. Amen. Praise the Lord, tayong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin muna ang ating Diyos ng isang malakas na palakpak. Yes, hallelujah. Glory to Jesus, thou art the Lord, hallelujah. Yes, Lord, tayo manalangin sa Panginoon. Tas natin yung ating mga kamay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupugay, Panginoon, sa iyo. Sapagkat, Panginoon, kami naririto upang sambahin ka. Pag-alayan ka ng aming mga buhay, ng aming mga lakas. Sumigaw kami, Panginoon, tinaas namin yung aming mga kamay, yung aming mga panalangin, Panginoon. I pray na makarating, Panginoon, doon sa iyong panan ng iyong luklukan ng awa. Ang aming mga panalangin at aming mga pagdaing, Panginoon. Yes, Lord, sa oras na ito, kung may nakikita ka sa amin mga pagkakasala, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. At ang mga kasalanang ito, Panginoon, ay maging hindi hadlang sa amin paglilingkod upang kami magpatuloy, Panginoon, sa pag-alagad, Panginoon, sa iyo. Lord, I pray na ang bawat isa, Panginoon, sangkapan mo yung kinaadman na tikang sa langit, Panginoon, ng tanan ng mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ay aming maluwalhati ang iyong pangalan. Yes, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Nagpupuri kami sa iyong pangalan. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kamayan mo yung katabi mo. Smile. Lahat, kamayan. Walang escape. Okay, tayo po mga kapatid ay makakaupo na. Isang magandang umaga mga kapatid sa Panginoon, sapagkat tayo ay naririto na naman muli upang atin sambahin ang ating Diyos na buhay. Ang bawat tao mga kapatid, anuman ang kalagayan, ay naghahangad po tayo mga kapatid ng buhay na walang hanggan. At sa paghangad ng buhay na walang hanggan mga kapatid, yung dayo na kinabuhi, meron akong isang tanong na karuyag kong igtanong hakada usa. Ito yung personal na tanong mga kapatid na gusto kong itanong. Ang aking bang kinaaniban na church, simbahan, ay tunay ba na nananatili sa mga aral ng Panginoon Jesucristo? Tinatanong nyo ba yan mga kapatid? Na ito bang church na inyong dinadaluhan ay tunay ba na ang mga salita ng Panginoon ang ating pinag-aaralan? Para sabihin na ang salita ay nananatili sa atin mga buhay mga kapatid, nung sinabi ng Biblia na tayo ba ay nananatili sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, ayon sa banal na kasulatan mga kapatid, ito ay isang napakahalagang tanong na dapat maging malinaw sa ating lahat. Kung bakit tayo naglilingkod at nagpapatuloy sa Diyos. Sapagkat marami pong mga kapatid, mga simbahan, maraming mga churches, na ang tao mga kapatid, hindi nila alam kung saan ang landas ng buhay. Kaya yung ating personal na buhay sa mundong ito mga kapatid,
Kaya gusto kong itanong sa inyo kung nananatili ba sa aral ng Panginoon ang iglesyang inyong kinabibilangan, sapagkat ang buhay ng tao, mga kapatid, sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Hello? Amen. Pansamantala lamang. Kaya ang panyaya ng Biblia sa atin, dahil ang buhay natin ay temporal, ang buhay ng tao ay pansamantala, walang permanente sa mundo, mga kapatid. Kaya ang focus ng salita ng Diyos sa Mateo chapter 6, ang sabi ng Biblia, discourage ang tao, mga kapatid, na mag-impok, bahandi. Dinidiscourage kitahan, Ginoo, na ayaw kita pagtirok ng mga kayamanan sa lupa. Chapter 6, verse 19 ng Mateo. Kita natin kung paano sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. Ano ba ang tunay na kayamanan ng tao habang siya'y nabubuhay? Mateo chapter 6, verse 19. Sa 19 ng Mateo. Actually, si Jesus Christ, mga kapatid, ang mismong nagsalita dito sa harap ng maraming mga tao. Noong siya, mga kapatid, ay nagturo patungkol sa salita ng Panginoon. Sinabi ng verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakapapasok na mga magnanakaw. Verse 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakapapasok na mga magnanakaw. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus, mga kapatid, sa talatang ito? Maliwanag, mga kapatid, na ang buhay ng tao sa mundo ay walang katiyakan. Walang assurance, mga kapatid, ang buhay ng tao. Ano ba ang pupwedeng nangyayari, mga kapatid, sa tao habang siya'y nasa lupa? Anong buhay ang ating pinagdadaanan? Ngunit ang atin pong mga kanya-kanyang kaluluwa, mga kapatid, bagamat tayo nagtitirok ang mga bahandi, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ay may katugtuban. Mapapapas kita, ngan mawawala kita, kakalibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong malinaw kung saan pa tayo patutungo. Kahit ano pang na-achieve mo sa mundo, ano pang nakuha mo sa digdig na ito, mayroon patutunguhan ng ating kaluluwa. Hindi dito sa lupa. Ang ating kaluluwa ay nandoon sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ang pinakamahalaga, dapat talagang paghandaan ng tao habang siya'y buhay, habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay may panahon, habang ikaw ay may oras na ibinigay sa iyo ang Panginoon. Dapat, mga kapatid, samantalahin natin na tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Anong may daba kitang kayamanan sa lupa? Na po pwede nating ibida sa Diyos. Waray. Hindi sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na ang pag-iipon ng kayamanan sa lupa, ang mga bagay na narito sa lupa, ang kapirahan na narito sa lupa, kundi ang lahat, pawang kabaligtaran, ang discouragement ni Jesus sa atin. Sinabi mismo ng Panginoon, huwag kayong mga gimpok ng kayamanan sa lupa. Masama ba ang kayamanan? Hindi naman masama.
Ano yun, may nangangamoy. Where? Dini-discourage kita han Diyos. Hindi ang karangalan ng taong mahalaga. Hindi ang ating mga naabot ang mahalaga. Hindi ang tugatog ng katagumpayan na atin ang naabot. Ang mahalaga, mga kapatid, meron ba tayong Diyos sa ating buhay? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bawat tao, mga kapatid, ay matatagpuan dapat sa atin na tayo ay tangkod sa Panginoon sa pananampalataya. Hello? Inaasahan ng Diyos, mga kapatid, yung ating katapatan sa Kanya. Maasahan ba tayo sa Panginoon sa ating katapatan? Maasahan ba yung ating pagtuo na meron tayo sa ating puso? Yan tanong, mga kapatid, tunay bang pananampalataya may nakita? Tinuod ba ang ating pagtuo? Diri ba kita ginsisiring nagpapakitang tao? Haig kasi tao. Sa tunay na pagsunod sa Diyos, hindi lang puro salita. Hello? Sa tunay na pamumuhay sa kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ang ating ipanalangin na maghadi sa ating mga buhay. Bilang tayo ay mga kaanib sa iglesia ng Panginoon, ang ating pananampalataya dapat ay patuloy sa pagsunod sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Nasunod ba kita sa turo ng Biblia? Kaya, kung nasunod kita sa aral at turo ng Panginoon, hinihikayat tayo, mga kapatid, ng Word of God na dapat sa atin paghihintay sa Panginoon sa Kanyang pagbabalik, tayo ay maging masigasig sa panalangin. Hello? Masigasig ba tayo sa panalangin? Tayo ay maging masigasig sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron ba tayong oras ng pagbabasa ng Biblia? O baka naman nagbabasa lang tayo ng Biblia pag oras ng cell group. Baka naman nagbabasa lang tayo ng Bible pag mayroong Bible study. Hallelujah, amen. Pag wala kayang Bible study, pag wala kayang cell group, nagbabasa kaya tayo ng Bible, mga kapatid. Tayong mga anak ng Diyos, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, kung hindi pa man tayo mamatay, dapat namumuhay tayo, mga kapatid, sa kabanalan, sa pag-ibig sa Diyos, una sa lahat. Mahal ba natin na tinuod ang Diyos? Amen. Dili ba saling kapaw? Nung sabihin natin, Amen. Amen. 100%. Kay, saan o pa kita mag-abrihan aton baba? Maaram ang Diyos kung ano ang laman ng atin mga puso. Kaya ang mamuhay sa kabanalan, sinabing mamuhay sa kabanalan, mamuhay tayo sa katwiran ng Panginoon, mamuhay tayo sa pag-ibig sa Diyos, labaw hangatanan, then tayo ay manatili na may pagtitiis at hirap habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Kaya ang pagpasok sa langit, mga kapatid, damuin mga pagsulay, damuin mga pagsubok, damuin mga tentasyon. Sano kita kumadto haginhadian ng Diyos? Damo ang mga pinaagi, mga kapatid, na kundiin ang karuyag ng ating kaaway, tayo ay bumagsak. Paka natin ng Diyos. Ang layunin ng bawat mananampalataya sa Panginoon, hindi upang tayo, mga kapatid, ang madakila. Ayaw kita pagunahuna nga
kita ang dato. Ayaw kita pagunahuna na kita ang makilala. Di baling hindi na tayo matandaan ng tao, pero ang matandaan sa atin ng tao kung paano natin sinangyaw ang pulong sa Diyos. Ngayon, ang mga tao ngayon, mga kapatid, pinaurahan pride. Hello. Amen. Karuyag ng mga kinabuhi, nakapost sa social media. Pride man ito. Tinuod. Na diri ka magpo-post sa social media kung wala ka pride. Pride ito. Popost natin yung ating balay, popost natin yung ating sarakyan, popost natin yung ating nawong, ipopost natin yung ating mga naabot, ipopost natin yung ating mga kung anong may nakita. That is pride. Diri nawawara hatao ang pride. Yan naman yung mga kawatan, sabi ng Biblia, ang mga puro pangawat, alis to permi. Parang kamo kung diin nagmumonitor ang kawatan, social media na lang. Nabangan yung mga Oo, kaya yung post natin naging papakita tanan-tanan padaw. kung saan ang portahan luluyo, saan ang portahan pagsakop, delikado. Kaya nakikita ng tao kung din hiya maagi, yung mga puro pangawat. Madali nang pasukin. Bisan pa diri kariko. Amen. Wala gin pipili ang kawatan. Padaw. Kay may mga kablas nga pagtiningnan baga rikuhanon. Nakasuotin bulawan nga gold-plated. Angay haaton mga kapatid na baga parang kamo mga kapatid kapag may suot ka na bulawan, anong pakiramdam mo? Yung tinuod na bulawan, Padaw. anong pakiramdam natin pag mayroon kang suot-suot na bawa kwintas na bulawan? Proud. Proud siyempre. Wala. Nagyayakan ito. Di rito nagyayakan baba. Ang bulawan mismo nagyayakan. Adi ako halawas nakasabit. Sanglit ang mga puro pangawat asya itong ginbabantayan. Meron ka mo social media may babayi nga nagsuothin bulawan. Dako nga ariyos. Siguro ang mga ariyos na masa kantidadhin mga 7 gramo. 7 grams. Mabugat na ito. Kung mga tao nga diri arha may mabugat sa talinga, baga ang talinga kakapuyon. Pero hiya 7 grams diri wala ito hiya. Itman pinaura niya yung bulawan. O papakita mga tao. May dausa nga tao na humarini nakamotor. Nagde-deliverhin Shopee. Dumapit sa babae na may bulawan na ariyos. Sabi ng rider, Manang, may po delivery. Haimo. Nasabtan ang ngaran niya. Sabtan. Kamu ho bahi, ikaw po bahi, Rich. Rico, pangalan niya. Ikaw bahi, Rich? Ako nga. Adi, karawata. Pagdaophan babayi, ginpikas ang kanyang talinga. Dalawang talinga. Pinakita sa social media. Hila ang kanyang talinga. Pinag-aralan niyo. Baga, karoing na niya matumba. Diri ko gimbitawan ng kawatan yung talinga hanggat diri nakuha ang ariyos. Dalagan. Yung mga kawatan, snatcher. Imbabantayan kita. Pinasiring ang pulong sa Panginoon. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Low. Amen. Oh. Kaya kita ang mga tao yan
kung nasaan ang cellphone at tuhiya. Oh. Waray na tao yan na nadirihin, waray kare-karay na cellphone. Malakat na ito hiya, magawas na. Nahuna-huna niyang cellphone. Ba? Delikado ako na waray cellphone. Delikado ako na waray cellphone. Mabalik ito. Ang layunin ng Panginoon sa loob ng church, diri kita. Ang pagdayawon, ang ikasitaw. Ang aton layunin, mga kapatid, sa pag-alagad sa Panginoon, ang Diyos ang maluwalhati haton. Sa pamamagitan ng mga social media, makikilala tayo, mga kapatid. Hello. Kayo mga, may ako nakikita na pastor, nagsusuri pa hiya. Pasayluan niyo ako. Kay diri ako nakapus sa mga naglabay na panahon. Pa, hiya pa nangangaruhin pasaylo. Kay nabisi ako sa mga naglabay na panahon. Ang main reason, ang Diyos ang maluwalhati sa atin. Hindi kita ang maluwalhati sa ikasitawo. Sa natitirang panahon na may nakita, dapat ang aton paghingyap, ang Diyos ang siyang maluwalhati sa ating buhay. Amen. Yan ba yung ating panalangin? Pero ang Diyos ang siyang madadayaw aton mga kinabuhi. Sinabi ni Jesus, kayo'y magsipanatili sa aking salita. Kung magkagayoy, tunay nga kayong mga lagad ko. Kung tayo'y nananatili sa pulong sa Diyos at makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpalaya sa atin. Hello. Amen. Kadamuin mga tao yan na nabubuhay ha kasinungalingan. Ipinapakita sa talatang ito, mga kapatid, na ang tunay na pagkilala ng lubos sa Panginoon Jesucristo ay hindi nasusukat sa pangalan. Kung kilala tayo, hindi. Hindi nasusukat sa pangalan kung tayo ang bida o hindi. Dahil tao kung saan nakadikit tayo, mga kapatid, sa mga temporal na bagay. Itong church na kung saan narito tayo, isang samahan ito sa lupa, mga kapatid, na ito ay walang forever. San pa ang aton mga pagkaurusa dinhi? Diri ini forever. Amen. Yan na lang kita magkarupod. Ang mga maglabay na panahon, diri na kita magkakarupod. Hello. Yan na, nagbibiso-biso pa kita. Yan na, nagkakamustahan pa kita. Ipinapakita ng pulong sa Panginoon. Ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lang. Amen. Walang forever sa lupang ito. Ang forever, mga kapatid, nandoon sa Panginoon. Ano ang mahalaga sa ating buhay na wala sa iba, mga kapatid? Ano ang mahalaga sa iyo na wala sa iba? Sinabi ng Panginoon, ang magsipanatili sa aking mga salita, ako ay mananatili sa kanila. Ang pulong sa Panginoon ang dapat manatili sa atin upang ang Diyos ay manatili sa ating puso. Lakpakan natin ang Diyos. Ang church na ito, mga kapatid, na inyong kinabibilangan, ako bilang inyong gumigiya sa pag-alagad sa Panginoon. Kitang tanan, mga kapatid, ay mayroong katugtuban. Ang nagnanais na maging tapat sa Panginoon hanggang wakas, number 1, kasi lagi itong bukang bibig natin, ang manatili hanggang
hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito yung tanong mga kapatid, hanggang wakas. Handa ba tayong magpatuwid Amen. sa atin mga buhay, sa atin mga personal na buhay? Yes. Okay, bago ka pa i-correct sa Word of God, dapat ikaw mismo marunong ka mag-correct sa buhay mo. Hello? Amen. Bago ka itadong ng iba, dapat tayo mismo marunong tayong magtuwid sa atin mga sarili. Kasi ang iba, nami-misinterpret nila, ang pagtutuwid sa kanila, ginagawa ng ibang tao sa kanila. Handang ituwid ang ating sariling mga personal na buhay. Handa rin tayong magpatuwid ng sarili sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa mga pangangaral ng mensahe ng salita ng Panginoon, ayon sa sukat ng salita ng Diyos sa Biblia. Huwag nating hayaan mga kapatid sa ating mga personal na buhay ang mga samot-saring paniniwala na mayroon tayo. Huwag natin pagyamanin sa ating mga kaisipan ng tradisyon at opinion na takahaka ng ating mga puso na hindi naka-align sa salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng Biblia mga kapatid na ang Diyos ngayon ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos sa ating panahon ngayon ay Diyos ng awa. Ang Diyos ay Diyos ng grasya. Ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Pero darating sa point ng panahon mga kapatid na ang Diyos na ito ay hindi na Diyos ng pag-ibig, hindi na sa Diyos ng awa, hindi na sa Diyos ng habag, kundi siya ay Diyos ng paghukom. Tayo ay kanyang hukman. Lahat ng ating mga ginawa mga kapatid ay kanyang ating susulitin mga kapatid sa araw ng paghahatol ng Diyos. Masarap isipin ngayon na ang Diyos ngayon ay pag-ibig pa. Hello. Masarap isipin maglingkod sa Panginoon na ang Diyos ay pag-ibig ng biyaya. Hello. Masarap isipin na ang Diyos ay binigyan tayo ng grasya. Papaano na lang mga kapatid? Kung ang Diyos sa darating na panahon ay Diyos ng pagkagalit. Diyos siya ng paghuhukom. Ay mga kapatid, pagdating ng paghuhukom ng Panginoon, wala na siyang pag-ibig sa tao. Sa araw ng paghahatol ng Diyos, wala na siyang awa sa tao. Sa araw ng paghahatol ng Panginoon, wala na ang grasya ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ngayon, na-enjoy mo pa ang grasya, gugmahan Diyos, na-enjoy mo pa yung biyaya ng Panginoon. Huwag natin kalimutan mga kapatid na ang Diyos sa darating na panahon hindi na Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay puno ng galit at puot. Basahin nga natin, Jude 1:15. Kay Judas, chapter 1. Kung tinuod pa nga ang Diyos ay Diyos pa ng gugma sa panahon na siya ay maghuhukom sa tao. Uno 15 ng Judas. Sino may na Bible? Alayo nga pagbasa. Jude sa English or Judas sa Tagalog. Chapter 1 verse 15. Kung ano ba ang Diyos sa mga darating na panahon. O Judas. Sige, sino may na Biblia? Alayon pagbasa. Okay. Sabi sa verse 15, upang hatulan silang lahat
paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Darating ang panahon, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos ng pagkagalit. Sinabi, mga kapatid, sa Biblia na darating ang panahon na ang lahat ay parurusahan ng Diyos na hindi kumilala sa Kanya. Lahat ng namuhay sa kasamaan at paglapastangan sa Panginoon ay Kanyang parurusahan. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi na pag-ibig. Hello. Darating ang panahon na ang Diyos ay hindi na biyaya. Hindi na siya Diyos ng pagpapatawad. Kundi darating ang Diyos na punong-puno siya ng galit sa tao. 2 Peter chapter 3 verse 7. Kalawang Pedro 3:7. Sige, pakibasa nyo. Second Peter chapter 3 verse 7. Layon na pagbasa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na tinataas sa araw ng pagtutupo ng paglibor sa mga tao. Okay. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. Very clear ang Biblia, mga kapatid, na darating ang panahon na kung saan ang Diyos ay hindi na pag-ibig. Tutupukin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy ang lahat sa araw ng paghukom. At gagawin ng Diyos na parurusahan niya ang mga tao na namuhay sa masama. Kaya imagine niyo ngayon, mga kapatid, ngayon ang Diyos ay pag-ibig pa. Ang tao, dahil ang Diyos ay pag-ibig, inaabuso ng tao ang Diyos. Hello. Last book, Santiago 2:13. Dos 13 ng Santiago. Walang awa na nahahatulan ng Diyos ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatatakot sa oras ng pag-ahatol. Okay. Walang awa, nahahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, ang araw ng paghukom ng Diyos, wala nang awa ang Diyos, mga kapatid. Imaginein mo na lang, mga kapatid, yung panahon na kung saan hindi ka nakaawaan ng Panginoon. Hindi na siya Diyos ng pangunawa, hindi na siya Diyos ng habag, gaya ngayon. Darating sa panahon na ang Diyos bilang isang dakilang hukom at lahat ng tao ay kanyang parurusahan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Huwag tayong magpakampante sa kung ano ang ating alam sa buhay ngayon patungkol sa Diyos. Huwag tayong pakasiguro na ang Diyos ay pag-ibig lang ngayon. Dahil darating sa panahon na ang Diyos ay mapupuno sa kasamaan ng tao. At ang lahat ng tao na hindi kumilala sa Kanya ay Kanyang parurusahan at Kanyang tutupukin sa araw ng paghukom. Sinabi rin ng Panginoon, mga kapatid,
very familiar sa mga tao. Hindi ang bawat tao na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami sa kaharian sa langit. Ito ba sasabihin ng tao pagdating ng madaanan nila ang puot at galit ng Diyos? Sasabihin ng tao, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami sa kaharian sapagkat gumanap kami sa iyong kalooban sa langit. Ano sasabihin ng Panginoon sa Mateo chapter 7? Magsialis kayo sa aking harapan, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya kahit sino, kahit pastor, kahit member, huwag tayong sabihin, Panginoon, Panginoon, papasukin mo ko sa iyong ginhadian. Kaya baka dumating sa punto ng ating pagtawag sa Panginoon na sabihin sa atin ng Diyos, hindi kita nakilala. Amen. Pwede ba yon? Sabihin sa atin ng Panginoon, nag-alagad tayo sa Kanya ng mahabang panahon. Pagkatapos sasabihin sa atin ng Panginoon sa panahon na yon, hindi kita nakikilala. Hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa aking kaharian, papasok sa langit. Sino ang mga papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumunod sa aking kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung mga taong sumunod sa salita ng Panginoon at ginawa nila sa kanilang buhay ang salita ng Diyos na walang salingkapaw, sila ang papapasukin sa panahon na sila'y humingi ng tulong sa Diyos. Amen. Sa araw ng paghukom, 7:22 ng Mateo, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa Panginoon, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa iyo? Panginoon, hindi po ba kami nagpalayas ng demonyo? Panginoon, hindi po ba gumawa kami ng himala sa iyong pangalan? Yun ang kanilang sasabihin sa araw ng Diyos ay Diyos ng pagkagalit. Ang Diyos ay Diyos na walang awa. Ngunit sasabihin ng Diyos, ngunit sasabihin sa kanila, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito ba ang gusto natin marinig na sabihin sa atin ng Panginoon sa pagdating na tayo ay harap sa Kanya? Hello? Amen. Hallelujah. Kaya ang pag-alagad sa Diyos, buhay at kamatayan, ayaw kita pag-alagad sa Diyos na salingkapaw. Kay bangin makabati kita hanyakan han Diyos. Nandiri nato nini magustuhan. Ang tunay na pag-alagad sa Panginoon, ang tunay na pagsamba sa Diyos sa oras ng gawain ng Panginoon, kinakailangan makitaan kita ng Panginoon na may kabanalan sa Kanyang harapan. Hello? Amen. Bawat isa sa atin, mga kapatid, tayo ay nagpipresenta ng kabanalan. Hindi po tayo nagsama-sama para i-ano natin ang Panginoon, kundi tayo ay nagpipresenta ng kabanalan sa Kanyang harapan. Tayo, isa-isa tayo nagpipresenta sa Diyos. Hello? Amen. Kahit magkakasama tayo dito, magkakabiso-biso tayo dito, pagdating sa harapan ng Panginoon, iba-iba ang tingin sa atin ng Diyos. Yes. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Pastora Sonia. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Tatay Ben. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Sister Lisel. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Sister Karin. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Sister Arlene. Iba ang pagtingin ng Diyos kay Sister Libby. Baka akala natin, sapat na yung ating ginagawa, mga kapatid. Ang tunay na pagsamba sa Diyos
namumuhay tayo sa kabanalan ng Diyos. Yun ang tunay na pagsamba. Amen. Hindi sasamba ka dahil linggo. Paglabas ng simbahan, ang buhay mo sa labas, iba na ang buhay mo. Malulugod pa kaya ang Diyos sa atin? Hello? Ang tunay na pagsamba sa Diyos, tayo ay tapat sa Diyos. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, tayo ay mababang loob sa Diyos. Tayo ay may pag-ibig sa Diyos na totoo. Sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, dapat tayong sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Ayaw kita pagsalingkapaw. Kaya baka mabatian natin ang salita ng Panginoon. Magsialis kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo kilala. Meron ka bang kaibigan pumunta sa iyo? Pagkatapos, nung magkita na kayo sa harap ng tao, sasabihin sa iyo nung kaibigan mo, "Kaibigan, nalala mo pa ba ako nung tayo ay magkasama?" Akala mo yun na ang expression na inaasahan mo. Sasabihin ng tao, dire kita kilala. Hindi. Pagkasama tayo ng matagal na panahon, tapos sasabihin ng sangkay mo, dire ako, pasensya na, dire ako nakilala sa iyo. Masakit. Masakit yun sa ikasitawo na sabihin sa iyo na hindi kita kilala. Amen. Pero mas masakit kung ang Diyos ang magsalita sa iyo. Sabihin ng Panginoon sa iyo, Panginoon, hadton mga panahon, nag-alagad ako sa iyo. Panginoon, hadtong panahon, nagpagaling ako ng may sakit sa pangalan mo. Hadtong panahon, nagwali ako sa iyo. Ngayon, ang mapapatian mo sa baba ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, pasensya na. Di rin kita nakikilala. Ang mga taga-Berea, mga kapatid, sa Biblia, sa oras ng pulong sa Diyos, masaya silang nakikinig. Alam mo, sa kasobrahan nilang kasiyahan, nagtitik note sila. Hello? Naglilista sila. Ang mga talata sa Biblia, sinusulat nila. Pag-uwi ng bahay, ang mga ginagawa ng mga taga-Berean church people, bubuksan nila yung kanilang mga take note. Pagkatapos, sila mismo ang intindihin nila, pinaagi sa Espiritu ng Panginoon. Masaya sila kapag sila ay nakakarinig sa pulong sa Panginoon. Pero ngayong panahon, mga kapatid, ang tao hindi na masaya kapag nakakabati sila ng pulong sa Diyos. Hello? Mga tao ngayon, pag in-invite mo, may nakita gawain, puro alibay ang sasabihin. Ilaw po sa ng alipat. Hello? Maglalaba pa ako. Kasi ang daming mga eksplanasyon. 4 na araw na hindi ako nakalaba. Tinapat pa ng linggo. Sabi nga nun, simbahan kita. Kahit kung di rin ko ininalaban, ako naman ang maperesyo. Pero hindi niya intindi ang Diyos ang maperesyo sa Kanya. Hallelujah. Sinsya na ha. Kay may importante akong dakat. Tiri ka man pupugngan ng Diyos, bisan magbinuwa ka. Hello. May nagpugong ba sa atin na nagbibinuwa tayo? Tiri ako masimba. May bubuhaton ako, pero tinuod, wala namang bubuhaton. Ano lang yan. May pananagutan tayo, mga kapatid. Bawat isa na kilalanin ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoon Jesus, mga kapatid, ang siya nagbigay sa atin ng paalala. Dirila ha mga member, bisan ng mga magwawali, naghatag ang Diyosin. Babala. Mga ingat kayo, sapagkat marami ang mga bulang pastor. Hello. Amen.
Tingnan niyo yung pastor niyo kung bulaan. Kasi sinabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa mga bulaang pastor. Nagsisilapit sila sa inyo ng may damit tupa. Natapat sa loob ng mga damit tupa, sila ay mga lubong maninila. Kaya ang tinuod na pastor, di rin nakikitaan habado. Ang tinuod na pastorhan Diyos nakikitaan sa buhay, kung anong buhay meron siya. Namin mga pastor, kung ano mga ginbibida nila. Pero ang Diyos nagsabi, sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila. 7:15 ng Mateo. Kaya ayaw kita pag tapod ang mga tao nga damuin mga maaram. Pero ang kinabuhi, di rin nababago. 7:15 ng Mateo. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa. Hindi tupa ha, parang. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipintas ba ang upas sa puno o ng dawag? O mapipintas ba ang igos sa matinik na lamanan? Verse 17, mabuti ang bunga ng puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring maging mabuti. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga ginagawa. Kaya mga hindi tinuod nga mga mensahero ng pulong sa Panginoon, ang buhay nila ang mismong salamin. Kaya akala natin yung mga tao ang sasabihin, Lord, nag-alagad ako sa iyo. Pati pala ang mga mensahero ng salita ng Panginoon. Meron babala ang Diyos. May babala ang Panginoon sa mga tupa na ayaw kita sa lingkapaw. Yan, may dagihap babala ang Panginoon sa mga magturutdo. Kaya mas delikado ang magturutdo. Hello? Amen. Merong magturutdo, ang kanyang tinututdo. Yung mabuting panggawi, mabuting asal ba? Pero siya mismo, wala ang mabuting asal sa kanya. Kaya mahalagang makita ang tunay na bunga, ang mga tunay na mga tagasunod ng Panginoon, nakikita sa gawa, hindi nakikita sa salita. Yun ang marka ng mga tunay na mga alagad ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Last Episo chapter 1. Buksan natin, 22. Abrihan ta ang ating mga Biblia. Episo 1:22. Episo 1:22. Gitan na. Ipailalim ng Diyos
Sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siya ng ulo sa lahat ng bagay para sa iglesia. Okay. Tinuturo mga kapatid na si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang iglesia ang kanyang katawan. Sino ang ulo ng iglesia? Si Jesus. Sino ang katawan ni Jesus? Ang kanyang iglesia. Kaya wala nang mas nakakataas kay Kristo. At ang nasa baba ni Kristo, ang kanyang lingkod. Ngayon sa panahon natin ngayon, marami ng mga, bago pa dumating kay pastor, meron pang mas mataas kay pastor. Hello? Merong superintendent, May presbyter. mayroong presbyter. Dito sinabi ng Biblia na si Kristo ang ulo ng iglesia. Hello? Amen. Sino nasa ilalim ni Kristo? Mga alagad. Alagad na niya. Mga pastor. Yan. Walang mas mataas mga kapatid sa Panginoon. Kaya, para maintindihan natin, merong isang talata sa Biblia, in-emphasize yung kalaga sarado. Nakakita na kayo ng tao ng balbas sarado? Amen. Balbas sarado. May bigote dito, tapos mayroon ditong, anong tawag dito? Ermitan niyo ang tawag doon. Balbas. Balbas yung dito. Bigote yung dito. Ayun dito, bigote. Nakakita na kayo ng tao na ganun. May bigote dito, Balbas sa baba. tapos sa baba, balbas. Ang ginagawa ng tao na yan, yung balbas niya, hindi niya na inaahit. Pinapahaba. Kaya, araw-araw yan pag nakaupo, ginagano niya yung kanyang balbas. Hinimas-himas. Tub-tub na Umahaba. Umabot. humaba ang kanyang balbas. So, hinimas niya ng hinimas ng isang taon. Ang balbas niya mga kapatid hanggang dito na. Para na siyang necktie. Tapos ang kanyang bigote, Kapal na. mahaba na rin. Ang makita mo na lang sa kanya pag magyakan siya, yung kanyang, Paligo. ang tawag dito, Labi. Labi. nguso. May nabasa ko sa Biblia na si Aaron, ang kanyang balbas, mahaba. Dumadaloy ang anointing ng Diyos pababa. Saan dumadaloy ang anointing? Galing sa baba pataas. Galing sa Sa taas. taas, pababa. Papuntang baba. Oh. Ganun yun. Pagdating sa church, ang pagpapala ng Diyos galing kay Kristo, dumadaloy yan sa Pastor. kanyang lingkod. Tapos, galing sa pastor, ang anointing dumadaloy sa tupa. Walang baliktad. Ngayon, iba na eh. Ang dinadaluyan ng pagpapala, yung nasa baba, papunta kay pastor. Galing sa baba. Baliktad na. Kaya gagawin ng pastor ngayon, sunod-sunuran. Bakit? Galing man Ang gagaling sa baba yung blessing eh. Papunta doon kay pastor. Ano ngayon si pastor? Dahil mga blessing na yan, Sunod-sunuran. sunod-sunuran siya ngayon. Kasi sinabi ng nasa baba, dito ka. O, yun ang gagawin ng pastor. Kayo member ang magbigay eh. Oh, Member ang nagbigay. nabaliktad ano? Noon, dahil ang mga sacerdote, balbasarado, pag inihimas nila, dumadalo yung blessing, pababa. Papunta yan doon sa kanilang mga tupa. Ganon din mga kapatid. Naglagay ang Diyos ng isang lingkod. Ang blessing, galing sa kanyang lingkod, dumadaloy sa mga tupa. Kaya sinabi ng Biblia mga kapatid, lahat ng karangalan at papuri at kaluwalhatian hindi kay pastor, Amen. kundi sa Panginoon. Yes. At ang bawat iglesia, pag sinabing iglesia mga kapatid, ikaw at ako, tayong lahat mga kapatid ang tinuturo na katawan ng Panginoon na siyang ililigtas. Hello? Amen. Kaya mayroon doktrina mga kapatid, ang ibang doktrina na hindi ka maliligtas kung labas ka ng iglesia. Totoo ba yun? Mayroon mga doktrina.
Doktrina. Naniniwala ba kayo doon? Hindi. Na kung wala ka sa katawan ni Kristo, malabo ka maligtas? Wala sa loob. Kasi sabi ni Biblia si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Eh paano kung tupa ka, wala ka sa katawan ni Kristo? Saan ka ngayon? Nasa labas ka. Labas ka. Ay kung ililigtas ni Kristo ang kanyang katawan, dahil nasa labas ka, maliligtas ka ba? Hindi ka mapapasama. Hindi ka makakasama. Kaya, mahalaga na ikaw ay nasa katawan ng Panginoon. Kasi meron mga pastor ngayon nagwawali, hindi na kailangan yung church. Importante na lang, nagpipray tayo, sumasamba tayo sa Panginoon. Nasaan ka ngayon sa ulo ng katawan kung hindi ka aanib doon sa katawan ni Kristo? Wala, ikat mo katawan. Hindi na niya kailangan ng mayroon church. Kasi lahat naman tayo church. Hello? Eh parang sinabi mo, ikaw na yung ulo sa katawan mo. Ikaw at ako, tayong lahat mga kapatid, meron tayong pinaglagyan na ang Diyos ng yung aquarium ba? Aquarium. Pura yung bagay ng isda. Halimbawa, Sister Karen, sis, nakakita ka na ng pangos na goldfish? Pamugtugugpis. Ay, goldfish na isda. Goldfish na isda. Nakakita ka na, ano yung tsura? Maliit lang yan. Maliit na malaki yan. Lagain lang yan. Tapos yung buntot, anong itsura ng buntot niya? Yung goldfish. Wala pa. Maganda yung Malapad. Malapad. Iba sa mga isda, di ba? Tapos yung kanyang kulay, Gold. oh. Ngayon, halimbawa, ikaw yun, goldfish. Hindi, tayong lahat. Goldfish tayo. isda tayo. Palagay mo isda. Ngayon, nilampat tayo ng Panginoon. Nilampat ka ng Panginoon. Tayo na nilampat. Nilagay kayo sa aquarium. Ngayon, ang Panginoon, meron siyang aquarium. Meron siya paglalagyan. Oh. Meron nga paglalagyan. Ilagay ka ng Panginoon dyan sa aquarium. Diyan ka nilagay. Diyan ka nabubuhay sa aquarium na yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mayroong katawan. Hindi nga pwede lalabas sa katawan. Ganon din. Kung nilagay ka ng Panginoon sa aquarium na yan, diyan ka mabubuhay. Pag inalis ka dyan sa aquarium na yan, diyan ka nilagay ng Panginoon, yan ang pamilya mo, diyan kayo magsasama-sama. Amen. Kaya ang sinasabi naman ng iba, kahit wala na yan church, Hindi na. kahit hindi na tayo magpunta doon sa building. Building man lang yan. Pwede man niyang gibain. May mga ganun turo eh. Mga Ang mahalaga, mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Ay kung goldfish ka, nasaan ka doon sa aquarium? doon ka sa labas. Wala ko sa tubig. Wala ka sa tubig. Kaya, mayroong katawan. May sangkap ng katawan. Amen. Kasi dito tayo, nilagay ng Panginoon para tayo ay lumago, Amen. lumakas, at mag-antay sa pagbabalik ng Panginoon kung hindi pa man tayo mamatay. Amen. Yes, hallelujah. Eh pero kung wala ka nang pinupuntahan na aquarium, Wala na. Mamamatay Ha? ka na. Wala na. Wala ka na. Mamamatay ka na. Dahil wala. ay halimbawa, yung aquarium lang na yun, ando doon yung pagkain. Para ka nagtampo sa pagkain yan, hindi ka napupunta doon. Yung pulong sa Diyos. Sinabi niya, ang Panginoon ang ating daan, siyang katotohanan, siyang buhay. Walang makaparoon sa Diyos maliban na wala ka sa ulo ni Kristo at sa kanyang katawan. Kaya nga mahalaga yung church. Amen. Mahalaga. Kasi ito yung ating family sa lupa. Pero yun itong church na to, mga kapatid, nagbabalik-balik tayo dito, temporal lang din ito natin dito. Hindi talaga tayo taga dito. Darating sa part ng ating pag-alagad na nagsama-sama tayo sa lupa, pero ang ating destinasyon doon sa langit. Langit. Amen. Pagdating sa langit, ito ang tanong, magkakasama pa kaya tayo doon? Hindi masama ka rin. Kaya na makakasagot. Kung magpapatuloy. Ha? Maka. Oh. Piling ka na lang. Ito na. Panginoon, nung ako'y nabuhay, nagbalik-balik ako doon sa simbahan sa Bypass Road. Wala man lang ano. Nasaan na sila? Wala. Ba't wala dito? Bakit wala akong makita dito na kasama ko doon? Nandun na pala. Nasa iba silang kwarto. Yung pala, iba yung kasama mo sa baba. Nasa iba sila. Yan tanong, magkakasama tayo dito, doon kaya sa langit. Sinabi na magkasama pa rin. Papayag ka ba na dito magkasama tayo pagdating doon sa langit? Hindi na. Nahiwalay ka.
Sister Karen, mahilig magbiso-biso. Di ba? Pero pag doon sa langit, tayo pa rin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang pinaka utos, mga kapatid, para tayo makarating doon sa trono ng Panginoon. Unang Pedro 1:15. Para tayo ay magkasama-sama doon sa kaharian ng Diyos na kanyang inanda. Unang Pedro 1:15. Basahin ko ha, hanggang 16. Sundan nyo na lang. Unang Pedro, chapter 1, verse 15, 16. Okay, umpisa natin sa verse 13. 13 ng unang Pedro. Okay, verse 13. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nanahayag na si Kristo. Verse 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Kayo'y wala pang tunay na pagkauhaw. Verse 15 ng chapter 1. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran ay banal. Low. Kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa lupa ay banal, na siyang nasa langit, paano tayo makarating doon sa luklukan ng kanyang kalangitan? Dahil ang kabanalan, mga kapatid, ay hindi lamang panlabas na anyo sa ating mga buhay. Ang kabanalan na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, para sa atin, yung magbago yung ating puso, magbago yung ating isip, magbago yung ating mga sinasabi, magbago yung ating gawa upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa bawat isa sa loob ng church na ito, mga kapatid, hinikayat tayong manatili tayo upang tayo ay makapasok sa ginharian ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung tayo ay magtitiis ng may kahirapan, hindi kawang yung ating pagsasakripisyo. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo naglingkod dahil maaluan, kundi ang paglingkod sa Panginoon, puno ng kahirapan. Tayo-tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. The Lord, hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Awit na tayo. Awit nga dito, John Paul, awit tayo ng isang awit. Hindi, dito sa Bluetooth. Awit tayo ng isang awit. Ano bang mga kanta dyan? Yung sa cellphone.